Nakagawa ako ng conversation with Tony Gonzaga! Oh my God! Ang ganda ng conversation na yun, nakita nyo? Nag-connect? Oo, nag-connect. Yes, nag-connect. Oh my God! Parang hindi ako pang gossip energy. Hindi. Kahit si Alex, alam yan, kapag ka, eto na nga, gagawin na yan. Pag nagsimula na yan, eto na nga. Okay. Happy birthday, Chad! Happy birthday, Chad! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Chad! Good evening, Philippines, and good evening, world! I'm sure na miss niyong marinig yan, mga kinizens, at clue na yan sa kung sino makakasama natin today sa second season ng Chad Kinney Show! Naka-second season na tayo, kaya naman pabigat na natin mga guests. Eto ha, madalas natin siya nakikita nag-i-interview. Kaya naman today, ako naman ang magbabato ng mga katanungan sa kanya. Kinizens, let's all welcome the ultimate multimedia star, Tony Gonzaga! Oh my God! Tony! Tony! Oh my God! Birthday! Oh, thank you so much. Happy birthday! Have a seat. Oh my God. Guys, Tony Gonzaga is here! Oh my God, Tony! I'm so... Hello po! Hello. Thank you so much for being... Hindi ako makakaindi kay Chad, tsaka mahal ko si Chad kasi mahal siya ng kapatid ko. So, kung sino yung mahal ni Alex, mas mahal ko din. Hello, thank you so much! Ay, mas mahal Kayo naman nila MC, nila Lassie, pati yung mga Bex. Oh, alam mo, mas mahal naman kita kaysa kay Alex. Okay, thank you. Charot. Kasi nang nagpunta dito si Alex, ikaw talaga hinahanap ko. Sabi ko, Alex, ikaw muna kasi busy pa si Tony. Pumayag naman siya. Hindi, I love you, Alex. Yes, Thank you yes. so much for being here. Talagang, naiis, ang ganda ni Tony, nakakainis, no? Ito naman, paka-OA. Hindi totoo nga. Baka naman ano lang yan, makeup lang yan. Hindi mo kailangan mag-makeup, alam naman natin Ay, yan. sis. Super duper. Dahil pareho tayo ng skin. Yes! Dahil nga, Yes. kaya gumaganda Pareho kami ng skin. Kaya gumaganda ang balat ko lately dahil kay Tony. Pupunta siya sa bahay, dinederma niya ako. Pareho kami ng skincare. Iisa lang yun, di ba? Uy, congrats, Chad! Ay, saan? Sa programa mo. Ay, thank you so much. I'm so proud of you and you deserve it. Thank you and so more much. success kasi season 2 ka na. Yes, season 2 na. Oh, Alam mo, diba? dapat ang pangalan nga nito, hindi Chad Kinney Show. Oh. Dapat Chad Talks to eh. Kaya nasabihin Pwede naman. Chad Talk sana, kaya para nakapattern sa'yo. Pero ano lang dito, alam mo namang ano lang tayo dito, kimihan lang to. It's a fun show lang. Oo nga. Sabi ni Alex sa akin, ganun Oo, wala. Nung nandito kami, nagbardagulan lang kami ni Oo, Alex. kasi naalala ko, meron kaming lakad dapat noon, tapos ini-invite ko si Alex. Oo. Sabi niya, hindi ako pwede. Nag-yes na ako kay Chad. Sabi ko, Ay, grabe pala naman, yun. grabe naman si Alex. Oo, diba sabi niya may Chad siya, hindi daw siya pwedeng hindi sa'yo. Oh, I love you, Alex. Kaya sabi niya, pag in-invite ka ni Chad, mag-yes ka din. Sabi ko, yes, Oh, go. thank you so much. Okay na, thank you so much. Yun ang Tapos na pala yung interview. Ayun na pala yun. Hindi. Alam mo, gusto ka lang namin makausap dito kasi alam mo, I really look up, tinitingala kita. Yun na lang. Ang hirap kasi interviewin ng isang napakagaling na host, di ba? Babalik tanaw lang tayo ng very, very light konti. okay. For example, nung nagsisimula ka, di ba? Nagsimula ka bilang commercial model at singer, di ba? Pero dati kasi hindi ka naman medyo morena ka dati, di ba? Hindi pa yung maputi. Morena. Actually, hindi Diba? morena. Naarawan. Naarawan. Oo. Magkaiba ba yan ng morena sa naarawan? Tama. Naarawan ako ng sobra nun kasi syempre sa Taytay naman wala namang, di rin kami laking aircon. So panay din ng So nung bata araw. maputi ka? Tapos, Naglalaro kami sa labas kasi ang daddy ko maputi. Oo. Ang mami ko ang morena. Ang nakuha ko, kutis ng daddy ko, si Alex nakuha yung kutis ng mami ko. Pero dahil syempre laki ka sa araw, di ba nung 90s, wala Oo, naman tayong gadgets. kalsada ang laro. Pagkatapos ng tanghalian, from 1 to 5, maglalaro ka na yun sa labas. So, yun ang kulay ko. umaasim ka nun. Naglalaro ka sa labas. Maasim hindi ko, yung... Alam mo sino? hindi ko ma-imagine kasi si Tony Gonzaga maasim, di ba? Oo, Parang maasim hindi. din. Pero alam mo sino mas maasim ang anet sa amin? Si Alex. Pag uuwi na yan,
Iiyak na yan kasi lagi kong sinasabi, maligo ka, maligo ka. Laging yun yung pinag-aawayan namin. Sabi ko, maligo ka, maligo ka. So, tamad maligo si Alex. Dapat siya maligo noon. Ah, talaga. Hanggang ngayon. sorry. hanggang ngayon. Ikaw, di ka naliligo. Oo. Ay, talaga. Minsan 2 times a day, minsan 3 times kapag nag-workout ako nagbuhat ako sa umaga, tapos maliligo ako. Tapos magpipilates ako sa hapon, maliligo uli ako. Tapos bago matulog, maliligo uli ako. Dapat pala araw-araw naliligo, no? Depende. Alam mo, ngayon ko lang nalaman sa'yo yan. Thank you for being here. Kasi Pero, tama din yun na hindi dapat nga maligo kasi may nakita din akong studies. Alam mo naman ngayon, Oo, dami. sa Instagram na wag daw maliligo kasi mawawala yung natural ng balat. Oo. Kaya super naman mag-hydrate sa lotion kapag ligo ng ligo. Kaya siguro nagkaganto yung mukha ko. Kasi ligo ako ng ligo dati. Nawala yung natural skin. Natatanggal isa-isa. Nabakbak. Nabakbak, diba? Sabi ni Alex, tinanong ko kasi siya, sabi ko, sino mas maganda sa inyo ni Tony? Sabi niya, ako, syempre. Pero mas malakas daw yung sex appeal mo. Yun na lang. Yun na lang. Doon na lang tayo sa sex appeal. Yung charisma mo, di ba? Yun ba yun? Sige, thank you. Ang dami mong naging projects, tapos nagkaroon ka ng iba't ibang mga leading man, na ganyan, di ba? Ikaw ang super pinaka sought after. English! Kailangan mag-English sa'yo kasi karap kita. Sought after na leading lady ng mga artista. Actually, nakakataba ng puso na marami kang nakatrabaho sa span ng career mo. Tapos, sa bawat nakakatrabaho mo na leading man or kasama sa pelikula, ang dami mong natututunan sa kanila. But looking back, na-realize ko na ang dami kong natutunan sa kanila, pero mas marami pala akong natutunan sa sarili ko. Oh, yun ang mahalaga no? Oo. Like may take away, di Oo, ba? na parang pa-after nun, kaya ko pala yung ganun. Pag pala ganito pag ginok pala ako ng ganun pala ako mag-react. Hindi ko pala, na-hurt pala ako pag sinasabihan ako ng ganun. Parang yung dami mo na-discover sa sarili mo. So, marirealize mo, madami kang natutunan sa kanila work-wise, but internally, sa sarili mo, after ng project, madami ka rin nadidiscover, tapos mas nakikilala mo ang sarili mo. Kasi feeling ko sa industriya natin, Chad, napaka-importante lalo na sa mga bata na kung papasok sila sa ganitong industriya, dapat kilala mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo kilala kung sino ka, imo-mold ka lang nila sa kung sino ang gusto nilang maging ikaw. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Sinabi ko yun kay Alex kasi yun yung struggle niya nung pumasok siya sa industriya. Pinapattern siya lagi na parang dapat Ganito ginawa ng ka. ate mo. Oo. So hirap na hirap siya. Hindi siya ganun. Di ba parang luka-luka siya. Oo. Parang may sarili siyang mundo. Yung hindi siya na-empty RCB. Hindi mo siya pwede ikahon na. Kasi iba yung personality niya eh. Yun siya eh. So, nahihirapan siya. So, nung na-embrace na niya kung sino siya talaga, ito ako flaws and all, ganito ako yung ate ko tahimik, ako yung maingay, yung ate ko mahiyain or reserve, ako yung mapalakaibigan, ako yung ganito, outgoing. So, hindi ko na ikokontrol yung sarili ko. So, nung 2017, nung nag-vlog siya, dun lang niya na-embrace kung sino siya talaga. Nailabas niya lahat. Tapos doon niya nahanap yung, meron naman palang mga taong magse-celebrate kung sino ako. Kesa yung ginagaya ko dati ko, ano yung ginagawa ng ate ko. Sabi nga nila, diba, don't lose yourself. Yun. Lose mo na yung susunod. I lost the words. Hindi, diba, na-lose mo sabi yung nila, ano nga daw, sa industriya talaga, bisan mawawala yung sarili mo dahil sa gusto mong makita ng mga tao, hindi lang naman yung sistema di ba? Minsan yung iba, sobrang gusto mo i-please lahat yung tao. Pag nasa camera ka, ibang tao ang pinapakita mo, pero hindi ikaw talaga yun. Di ba? Yung ganun. Tsaka sa mga batang artista, di ba? Iba-ibang role ang iti-take mo. Minsan maliligaw ka na. Kasi iba-ibang role ang ginagampanan mo. So, pag ikaw na lang mag-isa, teka, sino nga ba talaga ako? Di ba? Yung parang mawawala ka na kung sino yung totoong ikaw, kung ano yung pagkatao mo. Tapos, ang dami nagtatanong sa akin, paano ko malalaman kung sino ako? Yung mga, halimbawa, mga kabataan or maghahanap ng advice. Lagi kong sinasabi, para malaman mo kung sino ka, parang ang first training ground mo sa sarili mo or check-up list mo is, ano yung hindi ako? Unahin mo muna sa hindi ako ganito. Alam mo, gagawin ko yan. So, ipapractice mo para malaman mo kung sino ka. Alamin mo muna kung sino yung hindi ikaw. Hindi ako maingay. Halimbawa ako, hindi ako maingay. Hindi ako pala kaibigan sa lahat. Kasi nagre-reserve ako
Or kasi Parang parang introvert, ganon. introvert, Introvert. observer, more ang introvert and thinker. More than yung action. Yung na- extrovert na outgoing. Yes, I think before I speak, hindi pala ako yung salita lang ng salita, basta. So, parang isa-isahin mo lahat ng mga bagay na hindi ikaw para malaman mo, kasi ito pala ako. Gagawin ko yan. So, yan ang mga exercise na pwede mong gawin. Ano ako? Ano yung hindi ako? Itatry ko yan. So, parang hindi ako. Yan. Hindi ako bakla. Yan. Babae ako. Babae ako. Ganyan. Sabi, hindi Hindi ako pangit. Hindi ako parang eh. Hindi ako sure kung kaya ko isama. Teka lang ha, pag-isipan ko. Sige, medyo na lang. Kasi may lasi pa eh. Kung wala si lasi, baka ako yung pangit. Hindi, ito, ngayon ko lang na-realize na dapat pala ganun ha. Maganda exercise yan. Alamin mo muna yung hindi ikaw talaga. Kasi doon mo malalaman yung mga hindi mo gusto, di ba? Yung mga ayaw mong gawin, di ba? Kasi minsan pa hindi natin hindi ako ganyan, tapos hindi mo alam yun, go ka lang ng go kung anong ipapagawa ng mga nila, di ba? So, pag kilala mo na kung sino ka, mas madali mong manavigate yung industriya or kahit anong papasukin mo kasi marunong ka nang humindi. Oo. Alam mo na yung hindi... Saying no is power, di ba? Tsaka yung parang hindi para sa akin yan. May ibang makakagawa niyan. Oo. Alam mo na yung ano talaga, yung kaya mo at hindi mo kaya. Yes. Alam mo na yung para sa'yo at hindi para sa'yo. di ba? Yes. May self-awareness. Yes, hindi ka lang oo. Eh, ikaw ba pag ano? Kasi, siyempre, pag hindi, nasabi mo na hindi, yung hindi ako, di ba? Hindi ako ganyan. Sa mga, ano mo, sa mga naging leading man mo, nakita mo ba minsan sa sarili mo na, ay, hindi ako bagay dyan. Hindi ako bagay sa kanya. Meron ka ba naging ganun sa mga leading man mo? Talaga? Sino? Parang sa kanila lahat. Ha? Parang nakita ko bagay kami on screen, pero pag naipipicture mo, kasi ganun siguro yung mga overthinker. Oo. Yung napipicture mo na 5 years from now, 10 years from now, paano pag nag-away kayo? Paano pag may pinagdaanan kayong ganito? Paano nyo i-handle yun? Kasi nga nakikita mo yung kung paano sila. So, iniisip mo, paano kaya, parang hindi kami mag-work sa totoong buhay. So, nakikita mo yun sa mga leading man mo. Although, pag nung 20s ka, may feelings, masa-set aside mo yung mga ganon. So, minsan, maki-carried away ka sa feelings. But eventually, marirealize mo na, parang Hindi pwede. hindi ito yung pang off camera. Parang pang on cam talaga Pang on-cam kami lang mag-work. Parang ganun. Sino favorite mo na naging leading man? Lahat. Wala ko yung isa lang. Kasi, iba-iba sila lahat ng... Iba-iba ng cuteness lahat. At saka ng dynamics. At saka ng kilig na nabigay sa akin sa lahat ng pelikula. Madami akong favorite madami akong favorite movies nyo eh. Pero isa sa mga naging favorite movie ko, itong recently lang, yung Sassy Girl nga. Thank you, Yung si kasi ang Pepe. tagal mo hindi gumawa, tapos kayo nagbumalik ni Pepe. thank Sobrang, you. ang dami namin iniyak noon, no? Tapos, di ba nga, nag-black screening pa. Thank you. Meron ka na bang minsan na nabother ka sa isang issue na kinasangkutan ng celebrity na ini-interview mo? Wala namang isyung nakabother sa akin. Actually, mas na-bother ako for myself. Bakit? Sa later on to ng The Buzz, mga Oo. 2014, this is when maturity was hitting me. Mga pa-late 20s, 28, 29, 27, mga ganun. Mga ganon. Na-realize ko na hindi ko pala gusto yung gossip energy. Ako na yung na-bother. Ayaw mo ng chismis. Kasi napapansin ko, after ng The Buzz, mabigat yung aura ko, Pakiramdam, mabigat lahat. yung pakiramdam kasi Pati yung nga... heavy heart, yung gano'n. Oo, kasi pag inupo mo yung artista, tapos tinanong mo sa issue, tapos makikita mo na uneasy sila, uncomfortable sila, nagde-deny sila, hindi sila nagsasabi. Kasi makikita mo pa nagsasabi ng totoo yung kausap mo sa mata, sa body language, sa nuances, ma-observe mo na nagde-deny or may pinagtatakpan. So parang yung energy is push and pull. Tas yung iba na, yung negativity na absorb mo. Oo. Yung emotion nila, empath ka, no? So, Tingin ko ganun kasi ako. ganun ang mga empath eh. Kung ano ang nararadiate na energy ng kausap nila or ng mga taong kaharap nila, na-absorb mo. Ang nagsabi sa akin na naalala ko, kasi minsan, pag after the bus, susunduin ako ni Paul. Tapos yung sasabihin niya, ba't parang irritable ka? Parang ano ka? So sabi ko, doon ko unti-unti nare-realize na,
parang hindi ako pang gossip energy. Hindi. Kahit si Alex, alam yan, kapag eto na nga, gagano na yan. Pag nagsimula na yan, eto na nga. Sa bahay niya, alam mo ba? Sabi ko, hindi ko alam. Huwag mo nang ipaalam. Pinipigilan mo na. Ini-stop ko na siya. Kasi may ganun, di ba? Ewan ko kung may mga kaibigan kayong ganun. Ang tingin na minsan KJ. Pero ayaw nila ng ganung energy. Kasi parang nade-drain ka or minsan naniniwala ako kasi kapag alam mo, may pinag-usapan kang chismis. Parang may balik sa'yo yun eh. Pwedeng mangyari din sa'yo. Oo, yung parang karma, gano'n. Oo, pala ba may pinag-usapan kang pagkakamali or iskandalo ng ibang tao. Baka in the near future, kakausap mo. Hindi baka. Oo. Dahil nagdaradiate ka dun Sa tao. Bina-imbibe mo yung energy na yun, ending babalik din sa'yo yun. Alam mo kasi, sabi nila, ito nabasa ko lang din naman. Ang katawan kasi ng tao, di ba, it's made out of blood, water, basically more water, di ba? And frequency. Frequency, tama. Kasi ang water daw, halimbawa, nag-uusap tayo sa isang restaurant, if you have a glass of water dito, tapos nag-usap ng negativity, never ever drink that water. Ask for a new Nakita ko one. yan. Diba? Kasi parang ina-absorb daw doon ng water yung Negative. Kaya magkakasakit. yung negative energy. Kaya pag parang binabalik mo lang ulit sa'yo. So siguro ganun din yung katawan mo na, yung ano mo na. Oo, naramdaman ko yun towards the end. Mm. Kaya di ba, may time na hindi dahil sumabog na yung social media, hindi na kailangan ng The Buzz. Naalala ko yun yung closing briefing sa amin. Because chismis and gossip is now readily available sa mga social medias, hindi na sila naghihintay every Sunday. Sa TV. Sa Wala TV. Na. Hindi na kailangan. Kasi sumasagot na sila sa IG, sumasagot na sila sa kanya-kanyang platforms. Sa social medias. So ang dating na nun, pagdating ng Sunday is residue na lang ang nakukuha nila. Pero yung kabuuan ng chismis, napanood na nila. Tapos na. Oo, napanood na nila, na-dissect na nila, na-discuss na nila sa mga Twitter. So parang yun yung dating. Kaya nung wala na yung The Buzz, parang yun ang naging takeaway ko after doing that show. Ito pala yung parang hindi ko na gagawin uli yung ganong klaseng gossip show. Ano yung, syempre may turning point yan, di ba? Ano yung chismis na talagang nagpabigat sa pakiramdam mo? Na parang sabi mo, lahat? Lahat, break up, yung mga breakup nila, yung away ng mga artista dati sa The Buzz. Ngayon, may bagong chismis ka ba? Ay, si Alex lahat yan. Sabi ko nga sa kanya, pag tumawag sa akin yon, alam ko na, sabi ko, alam mo, ikaw dapat ang kinuha writer ng The Buzz. Sa totoo lang, ikaw dapat ang head writer. Kasi sa alam opening headline mo pa lang, eto na nga. Eto na nga. Eto na. Tapos may letter H pa yon. Eto na nga. Opening headline mo pa lang, catchphrase mo pa lang, ikaw talaga dapat ang head writer. Kaya tinigilan mo na rin yung gossip na. Mas nag-focus ka sa mga ibang mga hosting. Kaya tuntua ako sa Tony Talks pag nag-uusap tayo doon. Kasi pinag-usapan natin yung mga pinagdaanan sa buhay. Yan ang gusto mo eh. Yung mga... May mga nakukuha kang lesson, kasi bagong knowledge. Yes. Dito kasi sa show na to, wala kang makukuhang gano'n. Wala talaga. Kaya nga Para masaya naman. Fun naman tayo. Kaya nga ako nakikinig ngayon sa'yo kasi sabi ko, parang ang dami ko nakukuha. My God, ang sarap mo kasing kausap talaga. Sobra. Hindi, masarap kausap lahat ng tao kasi alam mo, naniniwala ko, lahat ng tao may kakaibang mga storya. Tapos kapag inupo mo sila, pinakinggan mo yung storya nila, mag-iiba yung itsura nila sa paningin mo. Yung parang akala mo, di ba meron kang, ang mga tao kasi, di ba meron tayong, anong tawag doon? Preconceived judgment. Prejudice, parang gano'n? Assumptions. Oo. Tas may Diyan ako nag-aaral sa assumptions. Sa assumption. Antipolo. So, meron ka ng misconception, meron ka ng judgment. Kahit di mo pa kilala yung tao. Parang bukas pa lang. Ang arte niyan, ang yabang niyan. Di ba? May ganon. May mga bukas ang tao na based on first impression. Looks and all. Pero pag inupo mo, tapos narinig mo yung story, marirealize mo, defense mechanism pala yun. Kaya akala mo mukhang mayabang kasi ito pala yung pinagdaanan. Or kaya pala akala mo ang arte kasi nung bata, hindi pala niya na-experience yung mga kakikaya na gusto niya kasi lumaki silang hirap sa buhay. So parang pag nakausap mo yung mga tao, tapos narinig mo yung mga story ang pinagdaanan nila,
mas nababawasan yung pagiging judgmental. Parang nababawasan yung ano mo na, Ay, parang pang-label, Oh, na yung- parang ganito naman yan eh, ganito naman yan eh. Pero kasi pag kinausap mo, ay, Hindi pala masama ugali niya. Ganun. masama pala yung nangyari sa Oo. kanya. Kaya siya naging ganyan. Ay, mabait naman pala talaga siya. Oo, may mga ganun. Kaya di ba minsan meron tayo sa mga society na nililabel ng mga tao na masama. Ito, ganito yan, ito yan. Pero may mga kaibigan sila na dinidefend na sa Oo. hindi. Hindi. Parang ikaw, si MC, Mm. sila, si mga Bex Battalion. Di ba ang misconception sa'yo parang suplado minsan or mataray ka kasi nga tahimik ka din, reserved ka din. Si MC kasi napapagtanggol ko na akala nila na makamatari yan si MC. Hindi, kasi naiintindihan ko si MC bilang matagal yung magkaibigan. Alam ko yung mga pinagdadaanan niya, tama ka doon. Pero si Lassie kasi minsan pag sabi, parang ang baho ni Lassie. Wala akong magawa. Sabi ko, oo nga. Oo nga, mapapag-agree Wala ka na akong, lang. oo. Sabi ko, oo, ganun talaga. Hindi parang, oo. Na-agree na lang. Naka-confirm na lang. Oo, confirm na. Pero alam mo yun ang real friends. Lagi kong sinasabi kay Alex yun. Kasi ang daming friends ni Alex. Sabi ko, yung mga friends na meron ka ngayon, those are your real friends. Yung mga real friends na i-consider mo are the ones who defend you in rooms you're not in. Oh. Sabi ko kay Alex yun na pag nakahanap ka ng ganong klaseng kaibigan na dinedefend ka behind your back, yun ang totoong kaibigan mo. Ikaw, swerte mo may mga ganong ka. So, Ang Bex actually, Battalion. ang Bex Battalion ganun eh. Kasi dinedefend namin yung isa sa bawat isa kahit wala siya doon. Tapos yung wala din, siya din yung pinag-uusapan namin. Oh. Ganun din naman. Alam mo si Alex ganyan. Visit yan. Ganyan yan. I-defend ako sa lahat. Tapos- Pero pag sila ng dalawa ng mami ko, Kayo pag sa totoo lang, buisit din ako dyan. Buisit yan! Kasi sasabihin sa akin ng mami ko, uy, grabe kayo pagtanggol. Pero nung nag-usap kami, medyo buisit din talaga siya sa'yo. Pero ako din buisit dyan, mami. alam mo, totoo naman yun ha. Minsan kung sino nagtatanggol sa atin. Yung din namin babash ka? Oo. Pero ano naman yun, pinipili niya sa pagkakataong hindi ka mapapahamak. Hindi ka niya ilalaglag sa mga taong alam na gusto ka lang malaglag. Pero kasi mami mo yun eh. I mean, Different, yun ang nakita ko ng difference ng bash and feedback. yes. Yung bashing is just something That- that is said to destroy you and to humiliate you and make you feel small. And feedback is coming from a place of concern and love. Yes. Like yung sa mga friends mo, sila Oo. MC, sila Lassie, pag sinabihan ka nila, uy, Chad, ganito. Alam mong coming from a place of, whereas mababasa mo lang sa social media, si Chad, ganito, ganyan. Oh, alam mo na kung saan galing. Wow, yun. tsaka yung ganun, kasi yung feedback kasi, they don't want you to like, they're not asking for your downfall. Diba? But the bashes, yung mga bashing, ang gusto nila makita, masira yung buhay mo. But yung feedback, ang gusto nila makita, maayos ang buhay mo. Oo. So, those are two different things, diba? Na kailangan it takes a lot of discernment para makita mo kung ano ba yung destructive, ano yung Constructive, constructive. yes. Oo. Yes! Nakagawa ako ng conversation with Tony Gonzaga! Oh my God! Ang ganda ng conversation na yun, nakita nyo? Nag-connect? Oo, nag-connect! Yes, nag-connect! Oh my God! After 30 minutes, Yes! finally nag-connect. Kanina pa ako naghahanap ng masisingitan eh. Ang galing magsalita eh, di ba? Hirap na hirap ako sa mga... Hirap na hirap ako sumegway ng mga bagay-bagay, di ba? Ganyan ka rin ba minsan? Alin? Yung nahihirapan ka sumegway? Naranasan mo na yung... Ay, oo, nung dati. Yung sa mga sumegway talk ka, show. sa segway ka pero walang patutunguhan. Nakagawa ka ng Oo, naalala ko. Dami ko natutunan sa mga talk show. Parang sample, halimbawa nag-uusap lang kayo, tapos Oo. segue ka ng ibang ano. Anong ginagawa mo doon? Wala, mukha ka lang tanga. Mukha lang akong tanga nun. Buti na lang, wala pa masyadong social media nun. Talagang puro katangahan lang ang itsura ko nun talaga. Sa e-live, yung kung ano ng mga sinasabi ko. Pero, magpapasalamat ka sa mga tanga-tangahan days mo. Kasi doon ka matututo. Ang dami mong natutunan doon. Kaya ka naging ganitong klaseng tao ngayon and kung paano ka, kasi ang dami mong katangahan na pinagdaanan. Oo. Kahit sa pag-ibig, alam mo yun. I don't know. Kasi, Tanga pa rin. hanggang ngayon, same ako. Giver pa rin. Give ng give pa rin. Walang hindi ano. na. Tinatuto. Totoo. Oo. Yeah, diba ako na naman pupunta. Mamaya siya na mag-interview sa akin. Bilang ikaw, kasi equip ka ng lahat eh. Lahat meron ka. Talino, ganda, yung galing, di ba? Tapos, meron kang distinct voice pagdating sa hosting. Araw-araw mo ba ginagamit yung Naku ko yun kay Mommy, Tintin. talaga? Ano? Ganun kasi yun. Lagi na modulate yun. Ah. Pag yung modulate na yun, alam na namin, talagang
may dinidikdik siyang punto dito. Talagang may pinaglalaban siyang... Oh, may pinapoint out talaga siya Oo, na kailangan ito, gano'n. Pag nag-modulize na ang Mami Pinti, alam na namin yun, naka-modulize na yung boses, mainit na ulo nito, or galit na to. Kaya nakamodulate ka din pag nag-host ka Oo. Hindi, kasi yung proper placement naman yun ng boses, para hindi ka mapaos. para hindi mapaos. Oh. Kahit hindi ako napapaos nun. Kasi naalala ko na mag-host ako sa umaga, kakanta ako sa gabi, or kakanta ka, hindi pa pag gamit na gamit to. Oo. So, lalagyan mo ng placement yung boses mo, kaya ako nilalaliman. Ah. At saka kasi nung nag-host ako ng PBB, 19 lang ako noon, magda-20. So ang host talaga noon, si Willie Revillame. Siya ang mag-i-evict ng housemates. Siya ang original na host. Kaya lang sobrang pumutok ang Wawawi noong 2005. So hindi na siya. Nag-world tour na siya. Oo. Di ba sobrang sikat ng Sobra, Wawawi sobra. noon? Grabe, Oo. nag-world tour sila. So, walang mag-i-evict. Ikaw nandun. Ang naalala ko pa nga, dapat tatawagan si Tito Boy or mga host na, mga season na. Wala na atang matawag. So, ginanon lang ako ni Direk Loren. Siya na lang. Ano yun, napadaan ka lang? Tapos tinuro ka? Ikaw na! Siya na mag-evict! Talaga? Sabi ko, As in, paano ganun ka- lang? Oo, parang ganun na. Yun yung recollection ko doon Parang, sige siya. Siya muna mag-handle ng eviction. Kaming dalawa ni Mariel lang, Oo. So si Mariel naman ang parang cheerleader. Oo. Kaya mo yan, go! Tapos, naalala ko noon, sabi ko, paano kaya matatakot sa akin sila Uma, sila Franze? Oh my God, yung season 1. Ang kukulit nila. Ay, tsaka ang tatapang- sila ang tatapang Cass, nila. Ang tatapang Oo. noon. Sabi ko, paano ko ito tatakotin? Sina Chicks Alcala pa ba Chicks yan? Alcala. Oo. Chicks Alcala, Sila Uma, Nene Tamayo, Nene Jason Tamayo. Francisco, Oo. Franzen. Ang tatapang ng mga yan. Yan yung mga super pasaway na Kasi, hindi pa nila alam yung concept ng Oo, PBB. PBB. So, sobra silang natural na Oo. mga normal na tao. Oo. Sige, paano ko kaya ito maano? So, pag kinausap ko sila, Nilalagyan nilalima. yung- oo. Pag nilalim ko na yung boses ko, lalim ang boses nito. So, parang ganun. Ito, Parang natakot na sila. ganyan ka rin sa bahay, ginagawa mo rin sa bahay. sa Si asawa Sevi? mo. Kay sa Paul? asawa mo. Kay Paul, hindi. Malambot ang boses ko kay Paul. Wala, yung pagising mo, yung Parang pag- babae ako kay Paul. Parang babae ako kay Paul, oo. Totoo. Doon lumalabas ang feminine energy. Oo. Hindi mo Kasi sa labas, very masculine na yung energy mo eh. Oo. Ang laki na ng boses mo. Pag kumanta ka pa, ang laki na ng boses mo. So, kailan ba lumalabas ang feminine? Pag nandyan naman yung So never pa asawa. kayo nag-away na parang napunta sa commercial break? Hindi. Walang ganun. Kasi, hindi ako talker. Listener ka. Listener ako. Pagdating sa kanya. Pero sa iba, talker ka. Hindi Halimbawa, lang, listener din. Talaga? Kay Listener Alex? din. Listener din ako. Totoo. Pero more teacher ako doon. Pag si Alex ang kausap ko. Ginagamit mo yung modulated voice mo kay Alex o kay na Sevi? Hindi ko nga kay Sevi nagamit ko. Paano? Pinapaliguan ko kasi one time. Oo. 2 years old siya noon. Nung 2 years old siya, naging habit ko na pag maliligo ako, sasama ko siya. Kasi hanggang kailan yung time na to, na Oo. baby siya, kasama ko, sabay kami maliligo sa gabi. Padulas ng padulas. So nahirapan ako, hinahabol ko siya Oo. na magsabon, mag-shampoo. Pagod na pagod ako tuwing maliligo kami. Sabi ko, hindi papasok ang gentle parenting dito sa era na to ng pagpapalaki ko sa kanya ng terrific 2 years old siya noon. So, nilabas ko yung Mami Pinti. Ano ba? Ano ba? Ilalabas mo na yan. Tapos napatigil siya, sabi niya, ay, parang ibang animal yung lumabas. Parang, so... Yung hindi niya pa naririnig, first time niya naririnig. Akala niya super gentle. Di ba, alam mo naman ng mga millennials ngayon, pinipractice natin ang gentle parenting. But don't forget, the millennials were raised by the dinosaur era. So, wag i-challenge ang millennials dahil ang gentle parenting, nagiging Jurassic parenting yan. Oo. Yung mga Barney na, you love me. Sa umaga lang yan. Sa hapon, Jurassic Park na yan. Sarap ka na! Pag ayaw makinig, ayan. Lumalabas na ang Jurassic Park. So, minsan lang lumalabas kasi mabait naman si Sevi. Sevi. Nung lumaki na siya. Nung 2 years old, syempre makulit.
Yun yung personality ng 2 years old. Ay, kasi 2 years old bata Oo. Ako nung bata ako, sobrang kulit ko yan. Kinukurot ako lagi ng nanay ko. Pero nipper, dito. Ayan, nabutas. face. Oo, sa face. Hindi ka aligo. Ayan, nag-mark ka lahat. Sira uli nanay ko Sira uli nanay ko. Pero minsan ba kayo nagkakapikunan pa kayo ni... Kahit ganun yung closeness. Lagi. Nagkakapikunan On a kayo? daily basis. Ha? On a daily basis. Like what? Paano? Pikon ako sa kanya sa umaga, mamaya sa hapon mag-uusap na kami. Ganon. Push-pull. Para kayong Kasi push-pull. nakakapikon minsan. Tapos minsan, si Alex kasi mag-i-insinuate yan na gusto niya mag-away kami. Magsasalita yan pero na-figure out ko na siya. Na-figure out ko na siya. Ngayon na meron na akong two kids, alam ko na gusto nito mag-away kami. Kasi? Ganyan ka na, magte-text siya, ganyan ka naman talaga. Simula noon pa, ganyan na ugali mo. Ang sama mo talaga sa akin. Yung maglalagay siya ng dati pa akong ganun, para madiin niya na masama ako sa kanya. So alam ko na mag-instigate siya ng away. Ang sasagot ko lang, okay. Tapos, wala nang pag-uusapan. Tapos, magte-text pa yun na mahaba. Sa totoo lang, sabihin ko, okay. Tapos Minsan wala pang okay lang. Alam mo, yun po yung pinaka-nakakapiko na reply. Kaya galit na galit siya. Yan ang pinaka-nakakapiko na reply. Galit na galit siya doon. Galit na galit siya doon. Kahit ako pag nare-replyan ako ng ganyan, ng K, Tapos binigay mo na lahat ng feelings mo. Oo. Ganun siya sa akin. Kasi gusto niya minsan na magkabalitak-takan kami. Yun ang happiness niya sa buhay. Yung may debate. Debate, bantering. Baka namimiss niya yung namimiss niya siguro yung dati kami. Dati kayo. Yung, Ngayon hindi ko na siya pinapatulan. Kasi nga na-realize ko, Catherine, may dalawa akong pinapalaking bata. doon mo nauubos yung energy mo doon. Wala na akong energy sa drama mo. Ganun ba? Sige, sis naman. Tigil na siya. Ganun ba? Grabe ka naman, sis. Away naman dyan. Buisit nga yung minsan. Away naman. Iyak ka naman. Siguro minsan yun ang tatawag pa yan sa akin. Alam mo, naalala ko ng bata tayo. Grabe, no? Hindi pala natin ganito. Tapos, nag-iyakan kaya tayo. Sabi ko, Catherine, sa totoo lang, wala akong panahon umiyak. Nagtitiklop ako. Please, inaayos ko yung closet ko. Ano ba inaayos mo? Inaayos ko yung mga pang-workout. Huwag mo muna akong tawagan. Grabe, alam mo, hinihiling na ng kapatid mo yung Mag-iyakan naman tayo! Tapos minsan sabihin niya, alam mo, minsan iiyak mo yan. Sabi ko, ano iiyak ko? Lahat, iiyak mo. Tara, halika na, umiyak ka na ngayon. Iiyak ka sa harap ko. Sabi niya sa akin. Wala na, parang nag-shutdown na to. Wala siya nakukuha sa'yo. Pero feeling ko yung mga nanay na may 2 anak, tapos working moms, parang wala na rin silang energy sa ganun. Makaka-relate sa'yo. Kasi, Parang wala na rin silang energy. Instead- Or yung mga millennials na now we are in our 40s, parang namimili ka na rin. millennials pala tayo. Millennials na tayo, di ba? Parang namimili ka na rin ng ikakabahala mo. Kung saan ka magagalit, kung saan ka sasaya, kung saan ka malulungkot. Tapos yung mga bagay na nakakabahala naman, pero alam mong wala kang magagawa, wala na, ipasa Diyos mo na to. Kasi Yan mo na yan. Ganun kahit na anong lang. sabihin mo, kahit anong gawin mo, hindi mo naman control yung mga bagay-bagay. Ito naman. Yan. Alam mo siya talagang talagang pinakamasipag mag-comment sa'yo, no? Si Alex. Masipag yung mag-comment sa lahat. Sa lahat. Oo. Yan that's my girl. Ano naman to picture na to? Ano yan? Ikaw kumuha niyan, AC. Si AC. Kinuha na niya. Nagka-Christmas pictorial kami, hindi na brief. Halloween yung peg niya. Yung peg. Oo. Naka-Christmas pictorial kami, pero yung bunso, Halloween yung gusto niyong peg. Nananakot. Nananakot. Ikaw ba, kasi si Alex, si Polly daw, parang nako-compare silang dalawa. Ikaw ba nakikita mo na si Polly paglaki si Alex? Parang nga. Ay, hindi naman, sorry. Wag naman. Personality lang. Okay. Pero itatrain ko yan ng sobra, wag maging katulad naman ni Catherine. Kasi may Catherine na ako Ay, preserve na natin yung original personality niya. Karoon naman siya ng sarili niyang personality. Pero may mga nuances na very Alex. Kasi second born si Alex. So alam mo yun, yung maano sila sa attention, tapos mas feisty sila, mas outspoken sila. Doon sila pareho ni Alex. Ano naman na nakuha ni Polly sa'yo? Yung traits na nakuha sa'yo sa tingin mo? Ano ba nakuha ni Polly sa akin? Hindi ko na nga alam kung may nakuha pa Parang sa akin. parang lahat kay Alex. Kung hindi niya nakuha yung
pinaka gusto ko nakuha niya is yung mata ng daddy niya. Actually, ngayon dahil 2 years old pa lang siya, hindi ko pa na-determine kung ano talaga yung nakuha niya. Baka sa 3 years old. Baka sa 3 years old, makita ko na kung ano yung personality. Pero ngayon, kung i-describe ko yung personality niya, she is the fun in the house. She's the joy. She is the comedian in the family. In the family. Yes. So parang Alex nga. Yes. Oh, Si Sevi ang mas nakikitaan ko more ng personality ko. Siya ang mas mahiyain. Yes. Tinan mo, hindi na siya lumalabas sa vlog ko. Ayaw Nung na nagka-ano na siya, ayaw na niya lumalabas. Ayaw niya mag-party. Sabi niya, ayaw niya mag-birthday ng... Ganun na. Ayaw na niya. Wag na raw kaming gumastos. Tapos, Ay, ang galing. kapag umalis kami, nagbakasyon kami, sabi ko, pumili ka na. Anong gusto mo? Tapos titingnan niya, mahal ba to? Hindi, baka mahal, wag na lang. Sabi ko, wow. ay, ugali ko. Pero yung isa may hawak na, this one. Si Polly. Sabi ko, ay, ito si Catherine talaga. Tapos alis na sa department store, may kinuha pa. This one? Sabi ko, oh my ang God, sabi ko cute. si Catherine nga to. Paano one day, mag-decide din yung dalawa na pumasok ng show business? Okay sa'yo. Dati ang sinasagot ko dyan, ayoko. Kasi very cruel yung public perception, yung opinions, tapos minsan magulo talaga yung mundo ng industriya natin. So, ayaw mong masaktan sila katulad ng mga sakit na pinagdaanan mo, di ba? So, gusto mo Totoo. silang i-spare doon. Ang sagot ko dyan dati is, laging, no, ayoko mag-artista. Kaya lang, parang feeling ko, pag sinabi ko naman na no, ayoko sila mag-artista, parang nadidiminish ko naman yung industriya natin na, bakit pag nag-artista ba, bababa na yung pagkatao nila Oo. or it will make them less of a person. So, ayoko nang sagutin yun. Dati nung mga 20s ako, ayoko sila mag-artista. Eh, ako nga nag-artista eh. Pinayagan nga ako ng mamit daddy ko eh. So bakit mo sila pagbabawalan? Nung sinabi ko sa daddy ko na gusto kong mapanood sa TV, gusto kong mapanood sa pelikula, sinuportahan ako ng daddy ko. So, ayoko nang sabihin na no. Pero pag dumating sila sa point ng buhay nila na magdedesisyon sila kung ano yung industry ang gusto nilang pasukin, ano ang trabaho na gusto nilang gawin, ano yung pangarap na gusto nilang i-pursue. Tingin ko ang trabaho namin bilang magulang is i-support yung mga anak natin and gabayan. But yung decision making, parang Nasa you kanila. allow them to decide, make their own mistakes, but you're always there to help them get back up, then support them and then help them rebuild. You are there to guide, not to control. Yes, oo. Kumunik ulit yun ha. Kumunik ulit sa usapan yun ha. Ang ganda dun ha. Meron kang show na ang tanong, bukod sa Tony Talks, meron kaming hinanda naman dito. Since ikaw madalas kasi nagtatanong dun sa show na yun na ang tanong, simulan na natin to. Makikita mo, may hinanda kaming video. Tony, ang tanong. Panoorin mo to. Ang isa sa napakasarap isabay sa tuna ay ang mga sausawan. Pero ikaw, Tony, ano ba ang similarity mo sa tuna? Pakisagot, please, kasi binasted mo ko. Sarato si Louie. Ganda na asawa mo, huy. Mas bagay kayo ni Jessie. Kayo ang meant to be. Eh, syempre, panga. Panga. Ano ba meron sa panga mo? Ba't lagi talaga inaano? Eh, kasi nakuha ko yan sa father side, sa daddy ko. Okay na yan, dati tinatago ko pa yan. Eh, ngayon, ang gagaling na ng mga makeup artists. Oo. Nagagawa na nila ng paraan na hindi siya magmukhang tuna. Panga na lang. Panga na lang siya. Dati, Diyos ko, nakakaawa talaga. Ako, salamat na lang ang YouTube ay lumabas 2007. Imagine mo kung 2001 may YouTube. Oo. Minsan nga, di ba nagta-throwback sila nung mga Oo, dati? mga dati. Ay, talagang Pero ang ganda square naman. ang face. Ang ganda naman ang panga mo. Yan nga naging Eh kasi nga nagpa-sexy sa'yo. nagawa na natin ng paraan. Ganun pala yun. Kung ano yung binigay sa'yo, gagawa mo na ng paraan paano... So ito, binigay sa akin to. Gawa mo na ng paraan yan. Kung paano natin... ikaw na magde-design yan. Oo. Wala eh. Katulad nga sinabi mo kanina, di may mga bagay tayo na Baka sa Diyos mo hinahayaan. na lang. Sa Diyos mo na lang ka. Kayo na po bahala. Surrender mo Oo. na lang. Pero totoo, nang ligaw ba si Kuya Luis? Ewan ko dyan. Pero parang feeling ko yung era na yon meant to be para maging close sila ni Alex. Ba't ganun, no? Ikaw niligawan. Si Alex finrend lang. Hindi ni-click sila ng sobra. Feeling ko yun talaga yun. Yung kulit nila. Yung era ng buhay na nagkatrabaho kami ni Luis na nagkasama kami ni Luis,
feeling ko para maging close sila ni Alex. Kasi hanggang ngayon, Super close sila. Super close, para sila magkapatid. Okay, next question. Tony, ang tanong! So it was almost after 4 years na nag-reunion ang BTS. So ang tanong ko para sa'yo, Tony, hindi mo ba nami-miss na mag-reunion movie tayo? Hindi mo ba nami-miss na mag-reunion? Oo. Kailan ba kami uli nagkatrabaho ni Sam? 2018! Si Sam ang isa sa mga number 1 crush ko. Tapos yung pelikula nyo na... You're the One! You're the One. 2006. Yes. Ano 20 years ago! Ano ko niyan? Tawag dito? Second year college yata ako niyan. 22 years old! Oh my gosh! Ganun katagal. 21 ako noon. Noon nag-22. Super close kayo ni Sam. Close pa rin kayo hanggang Naging ngayon. close kami sa You Are the One, and then eventually, nag-iba na siya ng love team, tapos nag-iba na kami ng career path. Kikita na lang, tapos naging acquaintance na lang. Pero, yan yung mga, you will hold a special place for them sa puso mo. Kasi, nung 21 ka and 22 ka, ang dami kong natutunan sa pagla-love team. Ganito pala pag-love team. Ganito pala dapat is-separate mo yung feeling sa trabaho. Trabaho. Siyempre, di ba, pag 21 ka, puro feelings. Super crush ko pa ba niya? Kung ako nilove team sa kanya noon, baka wala ng trabaho, baka feelings na lang. Kasi ang Siyempre, hirap, di ba? Kaya nga yung mga bagets, pag nakikita ko yung struggle nila sa love team nila, sabi ko, ganyan talaga yan. Paano mo maihiwalay yung feelings? kung paano mo sa may balance. pero ngayon super, na kami, professional. Professional. And pag nakikita kami, same pa rin. Parang wala nagbago. Ikaw ngayon, happily married ka. Si Sam, single pa rin siya. May advice ka ba kay Sam para sa kanyang magiging loved one sa susunod? Or kung paano niya makikita yung Tagal loved na one namin niya? di nag-uusap ni Sam. Tsaka kailan kaya kami huli nag-usap. So, di ko na alam kung nasang state siya ngayon ng buhay niya at saka kung ano yung estado ng puso niya. Ano naman siya, malakas din ang faith niya. So, alam ko na lahat ng pinagdadaanan niya sa buhay niya, inaano niya yan kay God. And so, I wish him nothing but happiness and the best in this chapter and era of his life. Wherever it may be and wherever it may take him, I know na malakas yung faith niya and he will be okay. Ang ganda mo sumagot, no? Dapat sumali ka ng mga Miss Universe, eh. Bakit naman? Di ba pag sumasagot siya, ang ganda niya, ang sarap pakinggan. Nox. Yung papakinggan mo talaga ng ganyan. Di ba? Let's talk about your family naman. Kasi super close nyo ng lahat, di ba? As in, super close nyo. Kasi si Mami Pinti, siya pa naging manager. Naging manager mo siya. Talagang nakaalalay sa'yo si Mami Pinti, di ba? Hanggang ngayon ba, napapagalitan ka pa rin ni Mami Pinti? Talaga? Feeling ko yung pagiging nanay walang expiration date and walang limit. Hanggang sa tumanda ka, magiging nanay at nanay mo pa rin sila. So, yung actually yung paggalit niya ngayon, na lang, hindi na yung parang kung paano siya magalit sa akin nung nasa bahay ako. Iba na. Iba na. Yung galit niya na, galit siya pero hindi na yung kung paano siya dati sa amin. Yung, Talagang tatatak, gano'n? hindi na ganon. Paano na? Sinabi ko na yan sa'yo, Tin. Mga ganon. Ganun na lang. Diba sinabi ko na yan? Ba't kasi ang ano nyo? Tapos stop na siya. Dati yun kasi parang libro eh. Ngayon magazine na lang. Naging manipis. Tapos minsan leaflet na lang. Dati yung pag naglita niya, ay, ito na, ang No Limit Angel. So talagang kumapit ka. Tapos nung nag-asawa, medyo magazine level. Ngayon, mga pamphlets. Pamphlets na lang. Mga pahaging na lang yung mga galit Oh, niya. yung iaabot na lang, tapos isasantabi mo na. Di ba Hindi ganun na yung ganun mga kahaba pamphlets? ang mga litanya niya. Oo. Oo. Ano yung pinaka-experience yun ni Alex na napagalitan kayo ni Ang dami. Naku, ang dami. Kulang ang libro. Or dapat nasa libro siya. Kasi ang dami. Hindi lang napagalitan, nabato, nabugbog. Alam mo yung mga Millennials mga tayo. 90s, yung term nabugbugan, totoo yun Talaga nabubugbog ka talaga. Ako. Di ba? Di ba ikaw Oo, nabubugbog binagbog ka? ako, tapos binalot pa ako sa sako ng tatay ko, sinabit ako sa puno. Ang mga millennials nabubugbog talaga. So, diba kami sa era na yun? Eh si Daddy Bonoy, kamusta naman? Ang daddy ko hindi nang bubugbog pero nang bebelt. Pag na-belt ka na nun, yun na yun. Parang peak na yun ng galit nilang dalawa. Pero siya, si Daddy Bonoy, mas spoiler siya kaysa kay Mami Pinti. Walang spoiler sa kanila. Talaga? Walang spoiler. As in, super balanced lang. Hindi, walang nag-spoil. Hindi uso.
Ewan ko, mga millennials, na-spoil ba kayo ng bata? Wala namang, may spoiled ba sa atin? Ang ate ko na-spoil, ang kuya ko na-spoil. Ako lang sa amin ang hindi na-spoil. Si Alex kasi kinikwento niya, hindi daw talaga siya na-spoil. Alam ko talagang ano. Kasi Oo. sa'yo hindi ko kasi Akala alam eh. niya ako yung spoiled. Kasi nga, binabantayan lang ako. So siguro yun ang iniisip. Yun ang akala niya spoiled. Kasi nga, binabantayan ako dahil nag-aartista ako. Kasi ikaw, nung binabantayan ka daw, na ano, talaga nakatutok sa'yo. Si Alex daw, ang pinagbantay, si Caputol. Yung kapitbahay. Kilala mo ba si Caputol? Oo, kaya siya kaputol kasi putol yung isang daliri niya. Nabuhat ka din niya. Hindi masyado. Bawal akong buhatin nun. Kasi first baby. Oo, tapos... Hindi daw ako pinapahiram. di Sabi ka- ng mami ko, alam mo, parang nagkamali kami sa'yo. Kasi nung bago kang panganak, talagang sobrang ingat namin. Di ka namin nilalabas, di ka pinapahiram. Tinan mo, naging ganyan ka. Ayaw mo, parang naging reserve. Oo. Yung kapatid ko yung, hello! Parang nadala nga daw si na Mami Pinti. Tsaka nagisakitin ka daw kasi. Kaya sabi ni na Mami Pinti. Ilabas nyo na yan. Paglaruin nyo na sa kanal yan. Ito halimbawa lang, hindi kayo magkapatid ni Alex. Gugustuhin mo ba siyang ma-evict sa bahay nyo? O gugustuhin mo siyang maging kaibigan? Gusto ko siya maging kaibigan. Bakit? Masarap na kaibigan si Alex. Actually, masarap siyang kapatid. Ang saya niyang kapatid. Ang swerte mo kung may kapatid kang Alex. Sobra. Masarap siyang kapatid. Actually, mas okay siyang kapatid kaysa mas akong okay kapatid sa kanya. Kasi lagi ko nga siya napapagalitan. Oo. Siya sweet, siya ganito. Basta she's everything I also wanted to be. Yung gusto ko maging ganyan, yung personality mo. Kung may personality akong maging gusto, pwede lang dun sa mga kalokohan niya. Pero yung sa personality, gusto ko yun sa kapatid ko. Tsaka ganun lang siya, pero malambot yung puso niya. Tsaka mabuti yung kalooban niya. Totoong tao. Totoong tao. Oh, okay, ito na. Tony. So, ready ka na ba para sa isang nakaka-pressure na tanungan dito? Totoo to, nakaka-pressure. Okay, sige. As in, kasi Go. nakaka-pressure yung tanungan dahil ito ang Chad-terogation. Oh, ito na, Tony! Ito ang mga ilang katanungan na kailangan mo sagutin ng walang pag-iimbot at Okay. buong katapatan. Okay. Question. Ikaw daw ang paborito ni Mami Pinti. Feeling mo ba kawawa si Alex? Hindi. Bakit? Sobrang punong-puno ng pagmamahal ang mami at daddy ko kay Alex. Ako lang yung nabantayan, pero hindi niya alam na tuwing kasama ko mami at daddy, kapag may nangyayari maganda, laging sinasabi ng mami at daddy, isama si Alex, kahit sa career ko, nagsimula ako. Si Alex din. Sobrang punong-puno siya ng pagmamahal. Minahal siya ng sobra sa bahay namin at sa pamilya namin. So, hindi siya kawawa. Super blessed. Super blessed. Okay. Mas successful daw si Alex kaysa sa'yo pagdating sa vlogging. Tanggap mo ba? Yes. Para sa kanya talaga ang vlogging. Magkaiba kami ng niche, magkaiba kami ng gifts, magkaiba kami ng talents. Yung ginagawa ko naman sa YouTube ngayon, yun yung bagay na nakaka-fulfill sa puso ko. So, magkaiba kami. Nung nandito si Alex, inamin niya ang pagpapagawa ng ilong niya. Kung aayain ka niya, gagawin mo din ba? Hindi na. Dati gustong-gusto ko talaga yung magpalagay din dito. Pero parang ngayon, lumabas na yung dalawang anak ko, hindi mako-compare pa pag lumabas. Yan ba nanay niyan? Parang hindi naman. At least may reference. May reference sila, same. Same. Yun nga yung nanay. Ay, yun ang nanay. Ay, paano kung lumabas ako na sobrang, yan ang nanay, ba't ganun ang anak? Wala nang pagtatanong. Wala nang pagtatanong. Diba? Yes. Okay, totoo ba na may balak pa kayong sundan si Sevi at Polly? Ay, happy na ako sa boy and girl. Talaga? Kota na yun. Yun lang talagang dream ko kahit nung bata ako. Gusto ko magka-boy and girl. Ako hinabol lang din kasi ako eh. Yan, tuloy. Kaya huwag kang hahabol. Baka magigilito din. Okay, sino ang mas hands-on sa mga anak nyo? Ikaw o si Paul? Alam mo, sa totoo lang, if I will be honest, si Paul, super hands-on. Talaga? Oo, hands-on din ako, pero iba yung pagka-hands-on niya. Yung tutok niya. Oo, iba. Ano siya talaga? Sobrang present na father. Kung present ako, siya present na present. Ganung level. Present na present. At least parehas kayong present. Wala siyang sa
Sa PDEA appointments ni Sevi for the whole 10 years at sa PDEA appointments ni Polly, wala siyang na-miss. Oh. Wala. Ganun siya. Mas ako pa yung may nami-miss kasi nga nag-work ako sa Overwork, ABS. oo. Pero siya wala. Drop everything. Siyang Ang galing. Ang galing. present siya. Okay, ito naman. May alok na bumalik ka ulit sa TV, pero bibitawan mo ang online shows mo. Papayag ka ba? Actually, nangyari na yan eh. Hindi ko binitawan yung Ay, talaga? show. Anong show to? Hindi, parang sa yung offer sa TV. Kasi parang nandun ka na sa era ng buhay mo na yung meron ka ng kahit papaanong chance na pwede kang mamili. And you can say no if it will not fulfill your soul or yung hindi ka komportableng gawin. So, yun, pinili ko yung ginagawa ko ngayon kasi yun yung dun yung ginagawa ko ngayon, grabe nabubuhayan ako. Parang it feeds my soul. Na-inspire ako dun sa ginagawa ko ngayon. So, masaya ako dun. So, you're happy. Pero It's your hindi ko passion. naman kino-close yung door sa any opportunities outside. Pero ngayon lang, parang tinitignan mo na parang mas may chance ka na ngayon na mas kilatisin. Oh, Parang ganun. So nice. So happy for you. Thank you. Uy, palakpakan naman natin si Tony Gonzaga. Bakit of naman? May course. palakpak pa Hindi for kasi that? yung mga ano yan, yung mga tapos na yung ating mga chat interrogation. Ah, Di ba, talaga? very, Okay. very ano lang, ang bait ng chat Ang bait- interrogation, ang di bait ba? ng chat interrogation Kasi dito yung mo. ibang mga tanong sa ano, kung papayag ka maging kamukha ko, aling part ng mukha ko yung kukunin mo, di ba? Kilay. Kilay, totoo, meron ka nakuha. Alam mo si Kilay? Ang ganda ng kilay mo, ang kapal. Ako, ang hinipis ng Hindi, kilay ano ko lang eh. to? Dinrawing lang ba Oo, yan? drawing lang yan. Ayoko na. Ala ko pa naman, ganyan talaga kilay mo eh. Akala ko naman meron. Sabi ko, ang ganda naman ng kilay mo, ang kapal. How about the eyes? Ganyan. For the eyes. Oh, malaki din ang mata mo. Sige na nga for the eyes na din. Eyes na din. Okay. Thank you so much, Tony Gonzaga. Thank you. Let's go. Ayan, meron daw. Oh, ako naman. Nag-interrogate ka eh. Pero ginagawa mo na to eh. Ba't may ganyan? Uy, nagpapa-thank you ako sa Yes. inyo kasi gumawa tayo ng episode ng Roundtable for the Tony Talks Cards edition. So gusto ko na rin i-take yung opportunity na mag-thank you sa lahat ng bumili ng cards dahil sold out na siya. Kaya magre-restock pa kayo niyan. Magre-restock na lang kami, hindi naman namin na-expect na ganun. Kasi may episode pa tayo Yes. na ito. Oo. So, ito na. So, bibigyan kita ng 3 cards na hindi ko pa natanong sa'yo. Kasi natanong ko na yung iba Taray, sa kanya. may pa-interview din. Dapat, para bago tayo magtapos, dito na natin tapusin yung ating pag-uusap. Okay, sige. Sumagot ka rin ng heart, mind, and soul. Yes. Tagalog sige. naman yung tanong. Ano yung isang takot na gusto mong malampasan? Yung isa kong fear kasi, yung isa kong pinaka-fear kasi nga, yung sinagot ko dun sa... Yung round table natin. Sa round table natin. Pero yung isa ko pang fear na gusto kong malagpasan, yung kasing fear na hindi malalagpasan. Pero yung fear na itong gusto kong malagpasan talaga is yung maiwang mag-isa. Or tumandang mag-isa. Na walang kasama. Pero alam mo, never ka mag-iisa. Ang hirap naman nun. Natutulog ako, tapos may nakikita ako, hindi ko nakikita. Never ka mag-iisa. Lagi mo kayang kasama si God. Tama. Hindi ka niya iiwan. Eto naman, puso. Ano ang kabutihang ginawa ng isang tao na hindi mo makakalimutan? Ang hirap ha, ang hirap ng tanong na yan, kasi alam mo bakit? Kasi ang daming taong naging mabuti sa akin. Wow. Madaming naging masama, ang daming gumawa ng masasakit. Pero, mas marami pa rin yung mga taong mabubuti. Totoo, mas naniniwala ako na mas marami pa rin mabuting tao kaysa sa masamang tao. Kasi yung mga mabuting ginawa mo, lagi ako naniniwala doon. Yung mabuting nagawa mo sa kapwa mo, hindi man yun gawin pabalik sa'yo, pero hahanap ang universe ng way para ibalik Balik, yun sa'yo, oo. di ba? Bumabalik lahat ng kabutihan na ginawa mo sa iba. Okay, so dito tayo sa diwa. Kung susulat ka ng isang libro, dahil birthday mo, di ba? Dapat magsulat ka ng libro. Dahil birthday mo, for the last question, kung susulat ka ng isang libro tungkol sa buhay mo, ano ang magiging huling pangungusap? Thank you. Kasi parang pasasalamat ko yun sa sarili ko for everything that I've endured, I suffered, I experienced, everything that happened to me. Parang pinagpapasalamat ko siya. So,
Thank you. Yun yung magiging last. Yun din ba ang sasabihin mo ngayong birthday mo? Bakit? Kung may pagpapasalamat ka ngayong birthday mo. Kasi di ba pag Oo. birthday celebration niya, Ay, na, oo. wow, naka-reach tayo ng ganitong edad. Yes. Bagong ano. Achievement na yan ngayon na tumatanda. Ayoko nga eh. Pero Ayoko. achievement, it's a privilege to Oo. grow old dahil hindi lahat umaabot ng ganitong edad. Marami naka-cut short sa mundo pero umabot tayo ng ganito. Ano na ako ngayon eh, 40. Pero ako naniniwala kasi ako na life begins at 40. 40, totoo yan. Sometimes it ends at 41. Huwag Because you naman, stop huwag count, naman. because you Huwag stop naman counting ending. na. Oo. So 41 ka na lang. Binibili lang. Hindi mo na kinakount yung iba. Oh, dahil Diba? birthday mo, may mga mahal ka na babati din sa iyo. Ano ba yan? Uy. Oh, di ba? Andito sila. Happy birthday, Chan! Happy birthday, Chan! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Chan! Happy birthday! Oh my Hi, God! Miss Tony! Ay, ang ganda na nga ng skin! Di ba? Hi, Miss Tony! Ay, Tigil sa kayong cake kasi birthday mo rin. Happy birthday! Oh my gosh. Oh. oh. Alam mo, akala ko ka. video greetings lang. Alin? Akala ko nandito Dito pala ka, talaga Jeff. kayo. Dito ka. Ang tagal nga namin nag-antay doon. Magdadala lang pala kami ng cake. Nakasat, ang bigat-bigat. Ayan, oh. Totoo ba? Uy, thank you, Miss Tony. Happy Miss Tony, thank you so much. Kasi Bakit ka naging beso kami, Miss Tony? Uy! Miss Tony sa tao ni Miss Tony. friends kami. Pagdating nga natin, sabi ni Miss Tori, ang ganda ng skin ni Lassie. Ang ganda nga. Birthday ko. Pero teka lang, skin lang ang pinuli. Ah, Hindi oo. yung mukha. Pangit ka pa. Hindi yung itsura. Hindi, thank you for making this Huwag ka na mag-English. Oo, hindi ko sa Tony. Si kay Miss Tony lang bagay yung English. Maraming salamat dahil masaya ang birthday, ganon. Yeah. Bakit Manny Pacquiao naman yung tono mo? Hindi, thank you kasi masaya ang birthday ngayon kasi special, very special to episode na to kasi of course, nandito si Miss Oo Tony naman, Gonzaga, Miss Tony yan, no? na hindi siya available sa lahat, pero nandito siya. Di ba? Di ba? Yes. And then of course, hindi ko alam kung matutuwa pa ako dahil nilabas niyo pa itong dalawa. Wow. Eh, Bakit naman? Uy, mamaya- mamahalin tong cake, no? Blueberry cheesecake. Oo, mamahalin. Pero kaninang budget galing? Sa'yo, kinuha namin sa bag mo. Ano ba, kami pa maglalabas? Ikaw kikita dito sa vlog. Hindi, thank you so much. Thank you, Kuya Mag-wish MC, ka thank you, Kuya muna. Lassie. Yeah. Ang wish ko lang Wish naman ka lagi sa atin, happiness, longevity, and good health. Yun lang lagi. And of course, more success sa ating lahat, And may we all outlive each other. Ang lalim naman, Ang lalo, outlive. At dapat di mawala sa atin lagi, more pimples to come. Wala na nga eh. Oh. I love it. Tony, thank you. You're my savior. Oh, eh. Alright. Ay, tanggalin ko na. Oo, hindi Tagal mo na. hindi makakain. Yung may Pag may yan, amoy. oh. Nagkaamoy yung blueberry. Hoy, huwag niyong gagalawin to kasi gagamitin po sa next birthday. Ako na. Ayan. Thank Happy you so birthday, much. Chan. And Miss Tony, maraming salamat. Thank you so Thank much you for sa being here. invitasyon. Miss Ah, Tony. thank you. Props lang yan, sa soli mo yan. For the next guest. Thank you din sa Heavenly Dessert para sa cakes natin. Maraming salamat. Ibabalik pa nila sa shop yun para benta ulit. Pinahiram lang. Salamat. Thank you. Uy, nakangati si Tony. Oo, nakailang beso ka na. Gaga. Nakangati ko agad. Tsaka di mo, ang layo ng itsura sa'yo ni Miss Tony.